Hi, ako si Amalia Mayo at ito ang aking final output number 2. At sa video na ito, sasagutin ko ang katanungan na kapag ikaw ay nasa gitna ng crisis o kaguluhan, papaano mo mapapanatili ang balanseng paggamit ng tapang at puso sa iyong mga desisyon? Para sa akin, ang tamang pamumuno sa gitna ng crisis ay nakasalalay sa balanse ng tapang at puso. Ang tapang ang nagtutulak sa isang leader na kumilos at magdesisyon sa gitna ng panganib o takot. Ngunit, kung tapang lang ang paiiralin, maaaring maging padalos-dalos o walang malasakit sa kapwa o kapakanan ng kapwa ang mga desisyon. Kaya, kailangan din gamitin ang puso dahil dito nagmumula ang malasakit, empathy, at pag-unawa sa mga taong apektado ng sitwasyon. Bilang isang future criminologist, kung ako ay nasa gitna ng isang crisis gaya ng kaguluhan o operasyon, titiyakin ko munang ako ay kalmado bago gumawa ng isang desisyon. Gagamitin ko ang tapang upang harapin ang mga sitwasyon nang hindi nanginginig sa takot. At ang puso naman upang alalahanin na ang bawat aksyon ay may epekto sa buhay ng ibang tao. Ang bawat desisyon ay dapat nakaangkop sa prinsipyo ng hustisya, kabutihan, at proteksyon ng mamamayan. Sa ganitong paraan, mas naging epektibo ang pamumuno. Matatag ngunit makatao, matapang ngunit may pag-unawa. Ang tunay na leader ay hindi lamang marunong mag-utos, kundi dapat marunong din itong makinig, umunawa, at makiramdam. Hindi sapat ang pagiging matapang kung hindi marunong makipagkapwa-tao. At hindi rin sapat ang malasakit kung kulang sa tapang upang kumilos sa oras ng pangangailangan. Ang mahusay na leader ay alam kung kailan dapat maging matigas. At alam din dapat kung kailan maging mahinahon. At alam niya kung paano ipagsabay ang tapang at puso o ibalansa yung mga ito. Dahil kailangan yun sa isang epektibong pamumuno. Again, para sa proteksyon ng mamamayan, prinsipyo ng hustisya, at para sa kabutihan.